more delicious, convenient, and versatile meals? Sure to make them say, for easy cooking, it's Olay you need. Ay! Naku mga Marce! Malapit na naman ang lunchtime. Anong ulam mo? Ano na naman ang plano mong ipakain? Sa iyong mga mahal sa buhay, o diba? Ano naman kaya tinititigan mo ang manok sa freezer? Ano naman kaya gagawing luto? Kasi 'di ba, parang nakakaumay na. Wala kayo ba pwedeng gawin sa manok kung hindi gawin mong tinola, kung hindi apritada, kung hindi naman pwede mong gawing kalderetang manok, yun yung ginagawa. O kaya prito, 'di ba? Ay, nako, meron ako mabibigay sa yung magandang tip para maging versatile, delicious, at the same time, mabonggahan ang pamilya mo sa kakaibang gagawin mo sa manok. Buhayin mo. Charot. Binigyan ng tigi-tigisang buhay naman. Sabay-sabay inyong kagatin sa leeg. Char lang. Pero eto na nga, sa tulong ng Clara Olay, kasi sabi nga 'di ba, eto ngayon ang kanilang focus at goal ng Clara Olay para hindi kayo pahirapan dahil ang bawat sachet ng Clara Olay ay siksik na sa mga recados na hindi ka na mag-iisip pa ng kung anek-anek, 'di ba? Kaya nga naman for easy cooking, it's Olay you need. It's Clara Olay. Alam mo ba na ang fried chicken mo ay pwedeng maging isang espesyal na putahe ng mga Korean fried chicken sa bisa. Wow, sa bisa, sa tulong ng pancake syrup. Oo, tama ka nang naririnig sa akin. Pwede mong gamitin ang pancake syrup mo to your fried. Pwede rin yung sa fried pork chop. O, diba? Or para mas maiba naman sa liempo, para mas magkaroon ng sweetness. O, diba? Ang inihaw na liempo, aba, pwede mong i-drizzle. Diba? Ang pancake syrup ng Clara Olay, diba? Na nakakaloka. O, di naman kaya, kung mag-iisip ka nga, gaya ng sinabi ko kanina, diba? Na, ayan, gawin mo kaldereta yung manok, diba? Pwede kang gumamit ng 3 cheese pasta sauce, o diba? Para magkaroon ng kakaibang flavor. At para alam mo yun, na mamangha sila na parang tipong, uy, may kakaiba sa kaldereta o kaya apritada, diba? Apritadang manok. Pwede mong gamitin ang 3 cheese pasta, diba? Na nakakaloka yan. Kaya nga naman, kuha ko naman din sa inyo para masubukan nyo ang iba't ibang putahe, diba? At iba't ibang flavor, diba? Ng inyong pagmamarinate. Available din ang barbecue marinade ng Clara Olay, diba? May mga ibang variants yan sa grocery store na pwede nyong itry para mas maging kakaiba at mas maging masarap ang inyong maihahanda sa inyong mga pamilya. At ang pinaka-importante, bukod sa versatile, masarap, convenient, at affordable. Napakamura lang dahil, alam mo yung iba iniisip, diba? Naku, ang mahal niyang Clara Olay. No! Very affordable yan para sa lahat. Lalo pat ngayon, napapalapit ang Christmas season. Kaya kuha ka naman din sa inyo, sugod na sa pinakamalapit na grocery store sa inyong lugar para masubukan ang sinasabi nilang for easy cooking. It's Olay you need. It's Clara Olay! Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Yan! At syempre sa lahat pa rin po ng ating mga panggana, patuloy pa rin po nakatutok sa atin. Ang sarap.
Basta tutukan talaga eh, no? Basta isagad. Ow! O, diba? Lalo yung Route 311 nga ba yun? Diyan sa may End Domingo, yung car wash dyan. Hello po sa inyo. Maraming salamat. At syempre, sa lahat pa rin po ng panig ng Metro and Mega Manila dahil, diba, hindi ko kayo mabate pero ramdam namin yung suporta nyo sa Energy FM. Thank you so much. Diba? Ano nakakalo. At syempre sa ating mga team replay sa mga kayong panig ng mundo, diba? Hello Philippines and hello world. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, o diba, na mamayang gabi ay magre-receive po siya ng award. Hindi galing kay Papa Jackson, ha? Yan. Para sa Nation Builders and Muslim Awards yan, mamayang gabi sa Okada, Maynila. I'm so proud of you, Mare, diba? Keep it up, diba? Habang ikaw ay namamayag pagpatuloy akong papalakpak sa iyong tagumpay. Ganun naman talaga dapat. Diba? Matuto tayong pumalakpak sa tagumpay ng iba habang inaantay natin ang ating oras. Hindi para kunin ni Lord. Ganun. Diba? Lahat tayo may kanya-kanyang oras ng tagumpay, diba? Hanggat hindi pa dumarating ang iyo, o diba, ay matuto tayong pumalakpak muna sa tagumpay ng iba. That's why being your partner dito sa Baklitas, I'm so proud of you, Tita Cora, diba? Pero eto, mukhang papalakpak talaga ang makakakuha nitong 500 pesos para sa ating Hangga Bingo Plus Panalo! Diba? Ganyan kagalante ang Bingo Plus, diba? Parang syempre malapit na ang Pasko, diba? It's time for caring, giving, diba? Kaya nga naman, diba? Ano ba naman magbigay ng 1,000 pesos? Alam mo yon, ang Bingo Plus Panalo. Bilang pasasalamat din, of course, diba? Ng Energy FM at ang Bingo Plus sa lahat ng talagang tumatangkilik sa Bingo Plus. Tulad na lang ng ibabalita ko, diba may chika ng, alam mo yon, meron silang papremyong 154 million pesos. Aba, nakuha na yon. Tayo'y nakasaksi. Diba? Last, parang Monday ba yun? Oo, last Monday nang in-award na. Totoo palang may nananalo sa Bingo Plus. Diba? May nanalo na po pero hindi ko sasabihin kung taga saan. Diba? May nanalo na po, 'di ba, ng 154 million pesos. O 'di ba? Na nakakaloka at talagang ibinigay talaga ng Bingo Plus yan doon sa winner. Dahil saksi ako. Alam mo yun, sabi ko nga ano kayong feeling minsan parang tipong matsambahan mo. At etong pinakamalupit ang 'di ba, ang paglalaro lang ni ate ay pumuhunan lamang siya. Tanungin niyo kung magkano. 100 pesos. Nakakaloka. Tumubo ng times 10 times 100. Nakakaloka. Diba? Nakakaloka yan. Kanya-kanyang swerte naman din yan. Sabi nga ng ilan, diba? Kung talagang ito'y para sa'yo talaga. Ganyan kami habang nag-uusap-usap doon, habang ina-award doon kay ate mong girl. Ay, naku, nasabi kong babae yung nanalo, o, diba? Pero yun na nga, habang ina-award kay ate mong girl na talagang, alam mo yun, sino ba naman mag-aakala na isang gasoline girl, 'di ba, na nangangarap lang na mabago ang buhay sa isang iglap at sa 100 pesos naging 154 million. Aba, nakakaloka, 'di ba? Pero syempre pinapaalalahanan pa rin natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly, hindi ba? Diba? Hindi naman sinabing, alam mo yun, ay, may nanalo na, baka, wag tayo magbaka sakali. Siyempre, wag pa rin natin kakalimutan to keep it fun lang in moderation. Pag may sobra, maglaro, diba? Pero kung, alam mo yun, dadaan naman na tayo sa puntong, alam mo yun, utang-utang na kayo, mali na yun. Diba? Kanya-kanyang swerte yan, diba? Katulad kay ate, diba? Isa siyang gasoline girl. Ngayon, kaya na niya bilhin yung gasolinahang pinagtatrabahuan niya. Diba? Na nakakaloka. Congratulations, 'di ba? Sabi ko nga nung pinag-uusapan ko, parang ayoko na mag-mention Parang mas naniniwala pa ako sa panalo ng Bingo Plus kaysa doon sa isang tinataya.
Diba? Papakahirap kang pumila sa kalye, tapos hindi natin alam kung legit yung nananalo. Pero eto na saksihan po ng inyong lingkod ng iginawad ng Bingo Plus sa isa nating kababayan na, 'di ba? Ang 154 million pesos talaga. It's a life-changing, 'di ba? Kaya nga naman kung ano ako naman din sa inyo, kung wala pa kayong mga Bingo Plus app sa inyong mga cellphone, mag-download na ng Bingo Plus app para masubukan nyo ang kanilang kinagigiliwang bagong game, ang Pinoy Drop Ball. Pero syempre, paalala pa rin po natin sa lahat that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pero eto na, mamimigay naman din tayo. Hindi lang 154 million, 500 pesos, 1,000 pesos ang pamimigay natin kung mahulaan mo itong ating lucky card for the day. Kaya nga naman, Bing, paikutin mo na ang ruleta. O, diba, na nakakalok. Ang sarap nun na 154 million. Diba? Ang dami ng lalaki nun! Parang buong, alam mo yun, buong nasyon. Diba? Kaya mo nang magpa-foundation. Tambay Foundation. O, diba? Pero eto na, ang lucky card for the day para sa programang Baklitas ay Jack of Hearts. Ulitin ko lang para sa programang Baklitas, ang lucky card for the day ay Jack of Hearts. Diba? Mamayang gabi po, antayin nyo lang po ang hudyat ni Kuya Chico kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag. At kung sakali magpaikot siya ng ruleta at matapat sa programang Baklitas, kailangan nyo masabi ang Jack of Hearts. Naku, nakakalok. Ang saya talaga. Para makuha nyo ang 500 pesos on air, plus kung ikaw ay tutok sa aming digital platform sa Energy FM at mahulaan mo din additional 500 pesos ang pwede mong makuha. Kung hindi naman, di ba, mali mo, dalawa maging winner, isang on air, isang online. Ganyang kagalante ang Bingo Plus at ang Energy FM. Ayaw namin may uuwing luhaan, di ba? Lalo pat papalapit na ang Christmas season. Well, in the meantime, yan po muna ang ating Bingo Plus panalo. At yan sa atin ang Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ganun talaga. Kailangan ganun kataas yung pitch. Ganyan. Ang saya nun, no, 154 million. Diba? Sino ba namang sukat akalain na, diba, sa isang iglap, yung 100 pesos mo na nilaro mo lang. Diba? Nagbaka sakali ka lang sa 100 pesos. Naging 154 million at binago talaga ng 360 degrees yung buhay mo, diba? Pero papaalala pa rin po natin that gaming is 21 years old and above. Keep it fun, game responsibly, diba? Wag po tayong, alam mo yun, wag po tayong ay may nanalo baka sakal. Wag ganon. Kung may extra lang naman na pera, tsaka panglibang lang naman, pag kayo ay nababagot sa bahay, diba? Pero kung alam mo yun, sumusobra na, dapat may control din po tayo sa ating mga sarili, okay? Pero eto na, mukhang hindi yatang magkocontrol. Tara. Dahil ang ABS-CBN nga daw ngayon ay mukha daw yatang may gagawin. Oo, diba? Hindi sila magbibuild ng building. Ganon. Magbibuild ng building. Diba na nakakaloka? Mukhang pinag-iisipan na nga daw gawa ng movie project nga daw. Di umano si Daniel Padilla ng ABS-CBN matapos kasing maging successful. At makita naman daw nila na despite dun sa nangyari sa kanilang dalawa ni Catherine Bernardo ay mainit pa rin ang naging pagtanggap kay Daniel Padilla nung kamakailan lamang. O, diba? Nung isang araw yata, diba, na nag-mall show nga siya somewhere dyan. O, diba, in Pasay, boundary pa rin niya na mall. Mukhang mainit pa rin daw talaga at marami pa rin naman daw sumusuporta kay Daniel Padilla. Kaya nga naman naisipan ng management na baka tangkilikin pa rin naman din siya. Diba? Lalo pat nakita nila yung outcome ng mall show na marami pa rin pala nagmamahal kay Daniel Padilla. O, isa na ako doon. Diba? Yung mga ganong level. Love natin si DJ. Diba? Kaya nga naman marami nga na medyo nagtaka na parang tipong, talaga gagawan ng pelikula ng ABS-CBN at pinag-iisipan na nagawan siya ng pelikula para matignan, masubukan nila kung talagang tatangkilikin o lalangawin. Ganon.
'Diba? Kasi nga naman 'di ba pressure 'yan para sa kanila kasi katulad niyan nag-mark na naman ang Kat Den, 'di ba? Kumbaga parang si Catherine pinatunayan na naman niya na na-break niya yung sarili niyang record, 'di ba? Na highest grosser talaga sila sa pelikula. Baka naman mag-expect din sila na tipong ay gawan natin ito, 'di ba? Baka masiyan Liam, ganon, 'di ba? Hindi naman. Pero yun na nga, dahil, pero sabi ng ilan, ha? Dahil lang sa turnout of events ng mall show, nakita nyo, 'di ba? Pero syempre, hindi pa rin natin din alam. Depende pa rin yan sa mga makakasama at syempre, depende pa rin yan sa storya. 'Di ba? Kasi katulad yan yung Hello Love Again, hindi naman yan kumbaga pinanood ng tao dahil syempre of course, oo, nandun na tayo, given na yon. Catherine Bernardo and Alden Richards yan eh. Pero ang sinundan mo kasi doon is yung kumbaga yung kwento ng dalawang tao at kung paano makaka-relate. 'Di ba? Ang mga tao sa bawat istorya sa pelikula na pwede nilang ma-adapt at ma-realize sila sa buhay nila na oo nga, 'di ba? Kasi syempre sa Hello Love Again, 'di ba, nung tinalakay na at ginawa yung pelikula, ang bongga noon. Kasi nga naman, 'di ba, tinalakay yan yung mga OFW natin, kung gaano kahirap yung kanilang ginagawa sa ibang bansa na inaakala ng pamilya nila porket dollars ang kinikita parang tipong, "Uy, padala ka namang keme." Kung sige nito ganyan, hindi natin nalalaman yung paghihirap nila sa ibang bansa. Yung mga ganong tema, 'di ba? So anong gagawin kay Daniel, 'di ba? Pakikita kung paano mag-construct ng building, gano'n, Hoy! Hindi, 'di ba? Pero yun na nga lang ang ating nasagap na chika. Pinagpaplanuhan nga daw di umano ng ABS-CBN na mag-conceptualize na ng pelikulang pwedeng gawin ni Daniel Padilla kasi nga naman, 'di ba? So ibig sabihin lang nito ay talagang hindi naapektuhan na yung ilan niyang mga tagahanga at buo pa rin ang suporta kay Daniel Padilla dahil lang sa katatapos ng mall show. Ibig sabihin lang no kasi sa iba't ibang platform naman din nila pinromote. So ibig sabihin lang nito ay hindi pa rin naman talagang totally dumausdos ang karera ng aktor. Oo naman, 'di ba? Gaya nga ng sinasabi natin parate, hindi naman ganong kaagad malalaos yan dahil hindi lang dahil sa breakup Kung hindi Padilla yan, 'di ba? Na nakakaloka. Kaya doon sa gagawing pelikula, siguro tama lang naman din siguro doon kung sino makakaparehas. Pero, 'di ba? Kung gusto niyo magalit ang mga tao. Ay naku, ayoko na nga magsabi. Ayoko magsabi. No! 'Di ba? Hindi. Depende yan sa makakapareha. Pero syempre, dapat i-considerate yun din. 'Di ba? Kung ano magiging reaction ng mga tao. Kung sino ipapartner nyo. Pero, 'di ba? Pero wag naman sana ding i-pattern na dahil lang syempre si Catherine, alam naman natin talaga buhat ng breakup, talagang umalagwa ang karera. Nakakaloka. Endorsement, pelikula, TV shows, halos lahat na talaga, 'di ba? All over na nakakaloka. So, parang syempre, ang pressure pa din ito ay nasa ABS-CBN pa din na paano naman iaangat ng husto si Daniel Padilla. Malalaman natin yan next year kung ano man din ang kanilang inihahanda. Pero syempre, ang tabayanan pa rin natin yung kanyang incognito, 'di ba? Na nakakaloka na teleserye na papuputok yan ng 2025. Aba, nakakaloka. Papuputukin talaga? Ano? Pyro Olympics ba yun? Nakakaloka. Well, congratulations kahit papaano, 'di ba? Patunay lamang yung mall show na ginanap kamakailan ang pagsuporta kay Daniel Padilla. Ibig sabihin lamang ay may mga ibang fans pa din na hindi naman din basta naniwala at naiintindihan pa din ang pinagdadaanan ng aktor. Tao lamang siya na nagkamali, 'di ba? Siyempre, bigyan pa rin natin ng chance na magbago at bumangon naman din yung aktor, 'di ba? Let's give them a chance. Bali naman natin, 'di ba? Stop comparing kasi magkakaiba silang tao, 'di ba? Wag natin i-compare na ay kasi si Alden ganito, ay si DJ kasi ganito. Stop comparing. May kanya-kanya silang angking talento na pwede nilang i-share sa kanilang mga fans, 'di ba? Kaya maging masaya na lang din tayo para sa kanila lalo pat papalapit na ang Pasko.
we still have like 27 days to go before Christmas. Let's spread love, not hate. Di ba yung mga ganong aspeto? Well, in the meantime, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, we are still same, pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo...